Iginiit ng Malacanang na hindi dapat itigil ang pagsusulong ng transparency at accountability kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na ihinto ang pamumulitika at ituon ang pansin sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Nauna rito, sinabi ni VP Duterte na ang tunay umanong layunin ng ilang opisyal sa panawagan para sa transparency at accountability ay ang kanilang sariling political interest. Bilang tugon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang dapat umanong pagsabihan ng Vice Presidente ay ang kanyang mga kaalyado. Abala raw kasi ang mga ito sa pamumulitika at pagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon. Ayon kay Castro, bahagi ng mandato at obligasyon ng bawat public servant ang pagsusulong ng transparency at accountability. Tungkulin din umano ng Vice Presidente na sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Aniya, ang pagtatago ng katotohanan tungkol sa mga ito ay pagtataksil sa bayan. Binigyang diin din ni Castro na walang namumulitika sa usapin ng impeachment trial dahil nakasaad ito sa konstitusyon. Iginit pa ng palace official na nananatiling nakatutok si Pangulong Marcos sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Kasabay nito, kinwestiyon niya ang naging ambag umano ni VP Duterte sa malayuning ito. Sinabi rin niyang mas madalas umano itong magbakasyon at bumiyahe sa ibang bansa. Sa ibang balita, pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ginagamit ng administrasyon ang batas at burokrasya laban sa mga kalaban nito sa politika. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Mayor Duterte na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y naglalayong pigilan itong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Tinawag din ng alkalde na abusado sa kapangyarihan ang administrasyon. Binanggit pa ni Mayor Baste ang pag-aresto kina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor bilang halimbawa umano ng pagtrato ng pamahalaan sa mga kritiko nito. Mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Bilang tugon, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi maaaring tumigil ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas at hayaang makaligtas ang mga inaakusahan ng paggawa ng krimen laban sa bayan. Iginit ni Castro na sa halip na magbintang ng pamumulitika, dapat umanong direktang sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa Vice Presidente. Tinukoy niya ang mga aligasyon ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan at ang naging pahayag ni VP Sara tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang killer. Binigyang diin din ni Castro na ang kapangyarihan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ay ginagamit umano ng naaayon sa batas at hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Idinagdag pa niya na ang pananakit sa isang sheriff na gumaganap lamang ng kanyang tungkulin ang anyay tunay na halimbawa ng abuso sa kapangyarihan.